So, kung tayo ay na-approve na sa ating Shopee Affiliate application, what's the next thing to do? So, yan yung pag-uusapan natin today. Hi everyone, it's Amy Grace and welcome back to my channel. So ito yung isang step na hindi nyo kailangan i-skip dahil kung kayo nga ay na-approve na sa bilang Shopee Affiliate ay importante na ma-set up natin yung ating payment and tax information. It's because kung hindi natin ito ma-set up ay hindi tayo makakapag-payout or hindi natin ma-withdraw yung ating mga commissions, which is something that we don't like dahil pinagtrabahuhan natin yung pag-share ng mga affiliate links. Tapos, kung hindi lang din naman natin ma-withdraw yung ating mga commissions, ay parang baliwala lang din yung hard work natin. So, yan. Kaya, importante na ma-set up natin yung ating payment and tax information. So, yan yung pag-uusapan natin. So, wag nyo i-skip itong video kasi nga, importante na malaman nyo yung step-by-step process para wala din kayong mamimiss na kahit anong detalye. Alright, are you ready? So, pag-usapan natin yung ating payment and tax detail submission. Actually, there are two separate processes depending kung kayo ay BIR registered or unregistered. So, ano ba yung differences nung dalawang ito? Meron akong papakitang screenshot sa inyong mga screen ng differences nung dalawa ng BIR registered and unregistered. So, are you ready? So, let's now have yung definition first ng BIR registered. So, kung ikaw ay BIR registered, ikaw ay isang corporate or individuals na registered your business in BIR and can provide Shopee an official receipt. So, meron kang official receipt dahil ikaw ay BIR registered business or individual. So, ayan yung definition ng BIR registered. For unregistered naman, ay ito yung mga students or individuals who have not filed a BIR 1905 or registered their business and can only provide Shopee an acknowledgement receipt. So, yan yung difference ng dalawa. Pag ikaw ay BIR registered, ikaw ay meron kang official receipt. Now, kung ikaw naman ay unregistered, ay ipoprovide mo lang ng acknowledgement receipt si Shopee. Now, ano naman ang mga requirements pagka ikaw ay BIR registered at kung ikaw ay unregistered? So, let's talk about BIR registered first. So, sa BIR registered, ang mga requirements na kinakailangan natin para ma-set up natin yung payment and tax information natin ay kailangan mong i-fill out yung payment and tax information. And then, you also have to have your BIR 2303 or ito yung tinatawag na Certificate of Registration. And then, you also have to secure your TIN number and blank copy of official receipt. Kung meron kang official receipt, ay blank copy lang. So, pwede ka mag-picture niyang official receipt mo. Any number ng official receipt mo, okay lang yan. I-screenshot mo lang yan. And then, valid government-issued ID. And then, proof of bank account. And then, Shopee Pay account. So, importante na complete at verified yung Shopee Pay account mo. So, that's for BIR registered. Now, paano naman kapag ikaw ay unregistered? So, ito yung mga requirements na kinakailangan mo. So, i-fill out mo lang yung payment and tax information, which, by the way, mamaya ay papakita ko sa inyo kung paano natin i-fill out yung ating payment and tax information. And then, kailangan mo din mag-secure ng dalawang valid IDs, government or student ID. So, kung kayo ay estudyante, pwede tayong maging Shopee affiliate. So, kailangan nyo lang mag-provide ng inyong dalawang valid IDs. And then, kailangan din ng Shopee Pay account. So, kailangan yung Shopee Pay account nyo din, whether kayo ay BIR or BIR registered or unregistered, kinakailangan na verified and complete ito. You also have to secure a proof of bank account, photo ng passbook mo, bank statement, online banking screenshot, or bank certificate. So, ito yung mga requirements na kailangan natin kung kayo ay unregistered sa BIR para makapag-submit kayo ng inyong payment and tax information. Okay, so yan yung differences ng BIR registered and unregistered. So now, let's jump in sa ating payment setting. So, importante na huwag nyong skip itong part na to dahil pag meron kayo na-miss na information or kaya naman ay detail sa ating payment and tax submission ay possible or malaki ang chance talaga na hindi tayo ma-approve or ma-reject yung ating payment and tax submission, which is ayaw nating mangyari kasi magre-result
mag-submit ka ulit ng form, and then maghihintay ka ulit ng approval. Dahil nga, kung hindi ma-approve ito, ay hindi tayo makapag-payout or hindi natin ma-withdraw yung ating commission. Okay? So, lalagay ko yung screenshot ng mga ito dito sa inyong screen para lang ma-walk through po kayo sa step-by-step process. So, now let's proceed with payment setting. So, meron kayong makikita dyan na account type. So, meron dyan drop-down menu. So, i-click nyo lang yung arrow dyan. And then, makikita nyo yung mga options. So, sa options ay meron dyan nakalagay na local individual, local enterprise, overseas individual, or overseas enterprise. So, i-click nyo lang kung ano yung applicable sa inyo. So, kung kayo ay local individuals, so i-click nyo yung local individual. Kung kayo naman ay merong business, or ito yung kanina no, na BIR registered, ang i-click nyo dito ay yung local enterprise. So, kung kayo naman ay nasa ibang bansa, pwede nyo din piliin kung ano yung option ng overseas. So, meron dyang nakalagay na age. So, ang pamimilian nyo ay adult or kaya naman ay minor. So, i-tick nyo lang yung applicable again sa inyo. Now, makikita nyo dyan sa ibang mga details ay meron kayo dyang makikita na red asterisk. So, ang ibig sabihin lang ng red asterisk ay ito yung mga required fields. Hindi nyo dapat i-skip itong mga to. Kailangan ay lagyan talaga natin siya ng details. Dahil importante nga yung mga fields na to. Okay, so that's account type. Sa payment information naman ay meron dyang nakalagay na payment currency. So sa payment currency ay automatic na dyan kung nasaan kang location ay nakalagay na dyan kung Philippines ka. So dahil nga doon sa application natin ay Philippines yung nilagay natin. Meron din kayo makikita dyan na beneficiary full name. So, sa beneficiary full name, ang una nyong ita-type dito ay yung surname, and then yung inyong name, and then yung inyong middle name. So, that's the beneficiary full name. So, marami akong nare-receive na question na ano po ba yung format ng beneficiary full name. So, yun ang format natin. So, surname, tapos, maglalagay lang kayo ng comma, and then your name, your full name, and your middle name. So, importante din, again, na nakamatch yung inyong name or beneficiary full name doon sa ID na sinubmit nyo sa inyong application. Then, you also have to input your beneficiary phone number. So, lagay nyo lang dyan kung ano yung phone number nyo. So, that's the payment information. So, now let's proceed to the primary bank account. So, meron kayong makikita dyan na note na iset up natin yung ating C-Bank account as our primary bank account for smoother transaction. Now, kung ang questions nyo ay paano naman kung meron na akong bank account na hindi C-Bank, pwede ko pa rin ba itong gamitin? The answer is yes. So, pwede nyo din gamitin yung iba nyong bank account as your primary bank account. Pero ang sinasuggest lang ni Shopee ay iset up natin yung C-Bank kung meron kayong C-Bank na account as our primary bank account para lang din mabilis yung pagtatransact natin or pag-payout or yung withdrawal ng ating commission. So, makikita nyo dyan na lahat ng mga fields na nandito sa primary bank account ay may asterisk. So, ibig sabihin ay huwag nyong i-skip yung mga details na nandito. So, nakalagay dyan yung bank name. So, pwede nyong ilagay dyan yung C-Bank Philippines Incorporated. So, lalagay ko dyan sa screen nyo yung pwede nating ilagay na sagot dito. Now, meron dyang nakalagay na bank branch name. So, ilagay nyo lang na NA, not applicable. And then, bank address ay ilalagay nyo dyan ay 32 Rizal Street, Pagsanhan, Laguna. And then, bank account name ay kung ano yung bank account na name nyo na nilagay sa inyong application sa C-Bank. And then, bank account number ay input nyo lang dito yung inyong bank account number. Now, ano ba yung proof of bank account ownership? So, yung proof of bank account ownership ay kahit ito yung screenshot ng inyong C-Bank app. Importante lang na makikita dito yung bank account name nyo and then yung bank account number. So, pwede nyong iyon ang i-upload dito whether in JPEG or PNG or PDF. Basta ang maximum file size ay 5 MB. So, yan yung proof of bank account ownership. So, kung kayo naman ay merong, for example, ibang bangko, tapos meron kayong passbook, so pwedeng i-screenshot nyo din yung inyong passbook. Importante na nandun yung bank account name nyo at yung inyong bank account
number. So, that's the primary bank account. Now, meron din kayo makikita dyan na secondary bank account. Pero, required ba ang secondary bank account? The answer is no. Dahil makikita nyo dyan na wala itong mga asterisk. So, ibig sabihin ay pwede nyong hindi nalagyan or i-fill out itong secondary bank account. Pero, kung meron din naman kayong iba pang mga bank account, ay why not? Ilagay din natin dito yung ating another bank account para lang din kung magkaroon man ng payment failure sa ating primary bank account ay doon ita-transfer ni Shopee sa ating secondary bank account yung ating mga commission. So the same din ito kung ano yung details na nandun sa primary bank account ay ito din yung details na nandito sa secondary bank account. So, yan yung ating payment setting. Now, let's proceed now to the tax information. So, ito din ay isang importanting step sa pag-set up ng ating payment and tax information. So, meron kayo diyang makikita na mga basic qualification documents. So, meron diyang asterisk, no, yung BIR registered. So, whether ikaw ay BIR registered or unregistered. So, i-tick nyo lang yung yes kung kayo ay BIR registered and i-tick nyo naman yung no kung unregistered. After that, ay meron kayo dyang i-fill out na beneficiary permanent address. So, i-fill out nyo lang yung complete address nyo dyan. Now, meron kayong isasubmit dyan na primary ID din. So, screenshot nyo lang yung primary ID nyo. Pwedeng ito ay JPEG, PNG, or kaya naman ay PDF. Basta ang maximum file also ay 5 MB. Now, importante na ito yung i-note nyo kung ano yung address nyo or complete address na nakalagay doon sa inyong primary ID ay dapat nakamatch ito doon sa permanent address natin or beneficiary permanent address. So, sometimes ito yung nagiging reason kung bakit nare-reject yung application. It's because hindi nakamatch yung address natin doon sa beneficiary permanent address at doon sa ating primary ID. So, nangyari sa akin to na magkaiba yung address ko na nandun sa ID ko at yung in-input ko dito sa beneficiary permanent address. Kaya na-reject once yung aking application dito sa payment and tax information dahil nga hindi magka-match yung mga address ko. So, importante na i-note nyo yan na kung ano yung address nyo na nandun sa primary ID nyo ay iyon din yung ilalagay nyo or input nyo doon sa beneficiary permanent address. And then, meron dyan nakalagay na name of taxpayer. So, ilagay nyo lang yung name nyo. And then, kung meron kayong TIN number, ay ilagay nyo din yung inyong TIN number. So, meron dyan makikita na Department of Trade and Industry Registration. Kung ang tinik nyo nga doon sa inyong BIR registered ay yes. So, kinakailangan natin na mag-submit ng ating DTI registration. And then, meron kayong makikita dyan na VAT qualification documents. So, meron dyang tax registration. So, i-tick nyo lang yung non-vatable. And then, ang i-click natin dito after natin ma-fill out lahat ng mga information. So, make sure na i-double check nyo yung mga information na in-input nyo dito sa payment and tax information bago nyo i-click yung submit button. So, that's the next step or importanting step na hindi natin kailangan i-skip after natin ma-approve bilang mga Shopee affiliates. It's because nga, kung hindi ma-approve itong ating payment and tax information, may ipon naman actually yung ating mga commission. So, halimbawa, nag-share na kayo ng mga affiliate links, tapos meron ng mga successful purchases yon, naiipon naman yung ating mga commissions. Iyon lang, kung hindi na ma-approve or hindi ma-approve yung ating payment and tax information, ay hindi natin ma-withdraw yung ating pinagpagurang mga commissions. So, I hope na hindi nyo skip itong process na to or itong step na to dahil importante nga na ma-approve din tayo sa ating payment and tax information. So, I hope na helpful itong mga ganitong video sa inyo. So, kung nakakatulong man itong ganitong mga videos, please give this video a big thumbs up para alam ko lang din that you like this kinds of content here in my channel. So, yan. I-like nyo lang itong video and then i-share nyo na rin. And, of course, don't forget to subscribe. So, i-click nyo lang yung red subscribe button at i-turn on nyo na din yung notification para hindi nyo na may miss out yung mga ganitong content here in my channel. So, thank you so much for joining me and I hope that I'll see you again on my next one. God bless everyone and I will see you around. Bye!